Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved co-preacher, beloved brother Pedro ang dali. Itaas mga ating makamay may mahal, tayo magkasama na langin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, our dearest Jesus, hallelujah, through the leading prayers, our beloved evangelist, pastor, Wildy Almeida, I beseech you, God, hallelujah, open the understanding of our beloved brethren, touch their heart, Lord Jesus, hallelujah, anoint the word, God, hallelujah, give me wisdom and knowledge to impart your gross gospel and your holy mighty name, in Jesus' name, demons of unbelief and doubts, cast out, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and power belongs only to our dearest Jesus. Hallelujah. And we give double respect and honor to the man of God, the end time prophet of our loving God, our loving evangelist, Pastor Wildy Almeida. And we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable assistant pastor, Linus Almeida. Sa inyo lahat. And I also greet the whole family of our beloved parents in the Lord, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa lahat ng mga kapatiran dito sa Kawayan City, Isabela Outreach, to all our beloved viewers, a pleasant afternoon to each and everyone. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Buksan po natin ang ating po mga Biblia dito po sa Matthew, from the book of Matthew, St. Matthew chapter 10, verses 1 and 8. Sa aklat po ng Matthew, sa kapitulo 10, versikulo 1 at 8 sa Tagalog. Praise the Lord. Dito po sa Mateo 10, talata po 1 at 8. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Sa 8. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan po minamahal ang nasa loob ng iglesia. No? Marami pong umaangkin. Ginagamit po yung Mateo 16:18 na sila daw ang tinutukoy na iglesia minamahal. Hindi lang hundreds, thousands na mga different churches na nagsasabing sila ang totoong iglesia. Everybody say praise the Lord. Pero yung ating pong binasa, wala po sa loob ng kanilang iglesia. Iyan po yung nasa loob ng tunay na iglesia. The gifts to the church na sinasabi po dito, minamahal, He gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. O, napatunayan po yan. Noong nagkaroon po ng pandemic, noong nagkaroon po ng COVID-19, yung sinasabi ko kaninang thousands na different churches na nagsasabing sila ang tunay na iglesia ay tumahimik. Amen. Nagsara. No? So, ang kanila pong rason, sumunod lang tayo sa batas ng gobyerno. Ganon ba yun?
Ilang beses ako tinawagan dito na kahit daw magpuri, bawal daw. Pag-fasting kami, sir, bawal pa rin. Parang binawal na tumawag sa Diyos. Dahil mayroon palang gusto nilang i-promote na ang tao ay lahat aasa sa science. No? Tinakot ang tao at walang ibang solusyon kundi manalangin. Sabagay, hindi naman sila nagsabing manalangin kasi hindi sila niniwala sa Diyos kundi mag-antay na matuklasan ang bakuna. At oo nga, pagdating ng mga ilang araw, balita na, itong pharmacy na to, itong grupo ng mga scientists na to, nakatuklas sila ng bakuna. Milyon yung binudus. Ito namang grupo na to, ganito naman na brand, nakatuklas din sila. So, doon umaasa ang mga tao. So, kumbaga, it is a blessing in disguise. Pinahintulutan ng Diyos para madiscover ang lahat ng mga scammers, mga peking churches. Amen. Sabi ng mga LGU, Brad, nag-conduct kami ng research. Wala talagang ibang matigas ang ulo. Kayo lang. Kasi sinasabi nyo, buhay ang Diyos nyo. Yung ibang mga churches, yung Muslim, Iglesia, Baptist, lahat ng mga born again na binabanggit nila, sumunod naman sila, Brad. Wala na silang pagtitipon. Kayo lang talaga matigas ang ulo. Hindi po kami matigas ang ulo. Ang Diyos namin ay Diyos na nagpapagaling ng sakit. Amen. Everybody say, praise the Lord. At napatunayan natin sa kanila na kaya nating labanan si COVID kahit wala tayong bakuna dahil mayroon tayong Kristo na nagpapagaling sa atin. Sabi ng Bible, sabi dito, heal the sick, sa verse 8, cleanse the lepers, raise the dead. So sabi dito, minamahal, heal all manner of sickness and all manner of disease. So ang utos niya sa tunay na mga mangangaral, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. So, inunahan na ng malapay noon. Yung totoong mga alagad ko ay sa pamagitan ng pangalan niya, nagpapagaling ng mga karamdaman, walang bayad. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, yung kapangyarihan, natanggap nyo na walang bayad, ipamahagi nyo yung walang bayad. Amen. Hindi naman tayo katulad ng doktor na nalaman nila yung kaalaman, pagiging doktor, may bayad yun. Ang mahal ng tuition ng Doctor of Medicine na kurso. Hindi lang sa tuition, yung pang mga equipment, lahat, laboratory fees, ang mahal. So, kunti lang kumukuha niyan, ang hirap. Gagasto ka talaga dyan, milyon, para maging doktor ka. May doktor tayo dito, kapatiran. Doktor din yung beloved wife niya. Nagkaroon sila ng sakit. Gumaling ba sila? Sa medicine? Hindi. Dito sila gumaling sa Jesus Miracle Crusade. Everybody say, praise the Lord. Hindi basta-bastang doktor yan. Beloved wife niya.
dalawahasang doktor, graduate sa University of the Philippines sa Manila. No? Pero, nung nagkasakit sila, wala. Hindi sila gumaling. Yung kanyang beloved wife, gusto nang magpabukas sa kanyang dibdib para operahan yung puso niya. Mag-undergo na siya ng heart bypass operation dahil hirap na siyang maglakad, payat na. Ayaw nga niyang maniwala sa kanyang beloved husband. Unang na-save dito. Si beloved Doc Ilkan Schiller. Pagpunta niya sa Philippine Heart Center, wala yung doktor, walang available. Yun, di siya tumigil sa pagkumbinsi. Kalooban na ng Diyos yan. Pumunta ka na dito sa Kawayan. Magpa-pre-over ka na. Magpabautismo ka na. Wala namang mawala sa kanya, sinubukan. Kahit mahirap na ang travel from Manila to Kawayan. Tinanggap ang Malapino nagpabautismo. Karakadaka gumaling ang sakit. Hindi pa rin, parang nandiyan pa rin yung pagdududa. Alam mo naman, pag mayroon kang kaalaman sa siyensya, yan ang mahirap eh. Yung pananampalataya, ikumpara mo yung pananampalataya ng may pinag-aralan at walang pinag-aralan, mas malakas ang pananampalataya ng walang pinag-aralan kaysa may pinag-aralan. Amen. Kasi maraming pumapasok ng mga kaalaman sa mundo na hindi naman talagang totoong karunungan yan. No? Ngayon, napunta sa Amerika yung kanyang beloved wife, sabi niya, pa-check up ka nga dyan. Mas advance ang Amerika. Kung dito sa Pilipinas, nagpa-check up pa, sabi negative. O, kumpirmadong negative, kung negative ka pa rin dyan. O, di nag-undergo ng iba't ibang klaseng pag-check up. Advance nga naman ng Amerika. Lahat negative. Wala nang siyang sakit sa puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, siya po ay nagtatrabaho sa St. Luke. Tama? St. Luke Hospital sa Manila. O, hindi na siya payat. Malusog na siya. So, yan po ang pangako ng Diyos, minamahal. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. Itong raise the dead, buhayin ang mga patay. Noon, minamahal, pag binabasa ko itong bersikulo na to, pinapaniwalaan ko yung iba, pero yung pagbuhay ng patay, sabi ko, wala, hindi pa nangyari sa akin to. No? Mahirap pala pag mangarap ka. No? Iparanas talaga sa'yo ng mahal na Panginoon. Pagbasa ko, buhayin patay. Totoo kaya itong buhay ng patay sa kapanahonan natin? Walang problema sa mahal na Panginoon. Kaya niya yon. No, mayroon tayong mga narinig na patotoo. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Mayroon pang namatay ng 3 days. Pinag-pray ng mga pastor. Nasa Amerika pa yon. Nabuhay. Ang pinag-uusapan ng kanilang mga loved ones, ipauwi yung bangkay. Inong pinag-pray over sa mga pastor, nabuhay. Amen. So bilang mga ngaral, kung minsan, gusto mo ring maranasan. Kailan ko kaya maranasan yung maglihas ng patay na nabuhay? Kasi nakaranas na ako ng bulag doon sa Tacloban. Aywan ko ba kung bakit sunod-sunuran din yung matanda na yon. Kasi gusto din niya makakita. Pinuntahan namin. Brad, totoo bang buhay ang Diyos nyo? Sabi ko, opo, mami. Buhay ang Diyos namin. Ako, Brad, bulag ako. Hindi na kayang operahan, matanda na ako. Katarata yung sakit niya. Puti na talaga yung mata niya, yung gitna. Sabi niya,
Pero sabi mo, ang Diyos nyo ay nagpapagaling, gusto kong gumaling, Brad. Anong gagawin ko? Di, much is given, much is required. So sinabi ko na lahat. Kasi nasa isip ko, hindi talaga niya gagawin yon. Sabi ko, Mami, kung gusto mo talaga makakita, lahat na ribulto mo dito sa bahay nyo, dapat isuko mo yan dahil Diyos-Diyosan yan, hindi yan totoong Diyos. Ay ganun ba, Brad? Binasahan ko ng bersikulo. O sige, Brad, sa inyo na yan. Anong gagawin natin? Basa naman ng bersikulo, sabi ng Biblia, wasakin, Mami. O kayo na magwasak, Brad. Tinginan yung mga kasama kong manggagawa. Pasubo tayo nito. Sabi ko, isuko mo talaga yung revolto mo, Mami. Kasi tingin ko mga mamahaling revolto mga antik. Ang gaganda ng mga altar. Paano yan, Mami? Pagtanggalin natin yung revolto. Paano yung altar? Sabi niya, ay, decoration na lang yan, Brad. Kasi maganda nga yung altar. Nandito sa Bible, Mami, pati ang altar. Sabi niya, sige, Brad, anong gagawin natin sa altar? Martilyuhin natin. Tinawag niya yung apo niya. Pinakuha ng martilyo. Minartilyo nga ng apo niya yung altar. Ayaw naman namin kami magmartilyo. Baga pailan kami ng kaso. Kayong magmartilyo, Mami, Doon minartilyo ng kanyang mga apo. Yung mga binata. Lagay na namin sa sako. Tapos, magpabotismo po kayo, Mami. Sige, Brad, punta tayo ng ilog. Maya-maya dumating yung kanyang anak. Naka-uniforme pa, galing sa Kapitolyo. Mami, ano nangyari? Nung nakita niya yung altar, nangagiba na, pati revolto, wala na. Brad, anong ginawa niya sa Mami? Hindi, gusto ako makakita. Sabi nila, pag isurrender ko lahat yan, makakita daw ako. Wala na magawa yung anak niya. Brad, tandaan mo to, Pag hindi makakita yung Mami ko, may kaso ka sa akin. Sige na, Mami, sumama ka. ayaw magsisama yung mga kasama ko. Parang napasubo na. Hindi ko rin ini-expect na isuko ngayon, minamahal. Kasi napakagandang mga ribulto talaga. Panahon pa yata ng mga Kastila yon, antik, malalaki. Pati altar, nagiba na. Punta na kami sa ilog. Kung pwede lang, sasabihin ng mga kasama ko, Kuya, bahala ka na sa buhay mo. Ikaw na mag-isa. Pero kailangan namin yung sasakyan na tricycle, dala namin sa ilog. Ako malapit nun, huwag mo akong ipahiya. Sabi pa naman yung anak niya, mayroon daw akong kaso na haharapin pag hindi makakakita itong Mami niya. Ang hirap naming ibaba. Kasi pababa, kalsada, tapos ilog, pababa. Pagdating sa ilog, Mami, ikaw muna. Kumalapin noon, huwag mo talaga akong pahiyain. Tapos, paglubog sa tubig, baptize in Jesus' name. Nakalimutan ko na yon. Dito ka muna, Mami, Itong mga apo mo, Mami, para walang hadlang. Gustong-gusto naman. Pabutis mo yung apo, dalaga at binata. Binotismohan ko rin. Pagkatapos ng bautismo, pag alis ko na doon sa tubig at pupunta na ko doon sa matanda, wala na doon sa nilagyan namin, pinaupo namin doon. Nasaan yung lula nyo? Hindi ko rin alam. Kuya, takbo kami sa taas. Nandoon na. Nakaupo na sa tricycle. Mami, sinong nagdala sa'yo dito? Nakakita na ako. Grabe. Sabi ko, diretso. Nandoon pa yung anak niya. Ano, Mami? Nakakita ka na? Oo. Anong kulay ng damit ko? Ako, isip ko, magkamali ito ng sabi. Lagot ako dito. Kung ano yung kulay ng damit niya, uniforme niya doon sa trabaho niya sa Kapitolyo, yun ang sinabi nung Mami niya. Niyakap niya, yung Mami niya, iyakan silang dalawa. Brad, sa inyo na yung revolto na yan. Patawarin mo ko sa nasabi ko kay kanina, Brad.
pinasok yung mami niya. Kami naman, umiksit na kami. Then makikita mo, hindi ka ipahihiya ng Diyos. Amen. Kung nagduwag-duwagan ako noon, hindi ako makakita ng himala. Amen. Sabi ko nga kanina, minamahal, halos lahat na yata naranasan ko na. Nung crusade sa Baguio, sa Baguio Convention Center, dahil nakapag-longer fasting ako noon, tinawag ako ni Malapastor, kasama, sabi ni Mamadir, anak, kasama ka na maglihans. Tulungan mong Malapastor mo. Di, sa Malapastor, ako, ito, may naglinya. Di ako, lihans. Pagtingin ko sa unahan, naka-wheelchair. Sana liliko yan doon kay Malapastor. Kasi naka-wheelchair eh. Sana itulak, paliko ba? Kasi 2 linya. Paliko, doon kay Malapastor. Kaya ko, naku, minapagdilat ko, yung naka-wheelchair na yung nasa harapan ko. Sabi ko, Panginoon. Nakatutok pa naman yung, alam yung pagkrusada kasi may mga malaking kamera na pasan-pasan. Nakatutok pa naman sa naka-wheelchair. Sabi ko, sa punadalangin ng Malapastor, Malapinoon, patawad mo ko. Malapinoon, palakarin mo tong lumpo na to. In the mighty name of Jesus. Tumayo ka, tumakan ka in Jesus' name. Naku, pinatayo ng nag-assist. Tumayo yung naka-wheelchair. Lumakad. Talagang ang tagal. So, naranasan ko ng ganon. Pagbasa ko, itong bubuhay ang patay. Naku, minamahal, nung naranasan ko, anak ko mismo ang namatay. Si Daniel. Hindi ko alam kung kasalanan ko ba yun o kasalanan ng komadrona. Kasi ako yung taga-push. Hawak naman ng bilabid ko dito. Sa liko, nakaganon. Iri siya. Maya-maya, teka mo na, Brad. Sabi ng komadrona, bakit po? Nakalimutan ko mag-guantis. Binitawan ko. Guantis siya. Pagtingin, binitawan mo, Brad. Opo. Lumabas na ang ulo, Brad. Sabi, ha? Pumutok na yung tubig daw. Bumalik sa loob. Tulak ko ng tulak. Pinuwisan ako sa pagtutulak. Kung bumalik sa loob, di malunod. Pagtulak na ganyan. Paglabas, pagtaas, kulay talong. Binipikpik yung puwit. Ayaw umiyak. Nilagay sa gilid. Nagsinya sa pasikreto. Patay. I-post pa raw kasi yung placenta. Post ko. Nakatingin ako sa bata. Hindi talaga gumagalaw. Paglabas sa placenta, sabi ng bilabig ko, nasaan yung bata? Babae ba? Sabi ko, lalaki. Sabi ko, lalaki. Pero kinabahan ako. Lalaki. Nasaan? Bata. Ganun siya. Hindi daw pwedeng ipakita kasi ganun. Patay. Hindi ko malapay noon. Ginanon ko na yung kamay ko, malapay noon. Hindi pa ako nakakita ng patay na nabuhay. Kumbaga, ito na, pagkaloob mo na sa akin. Pasikreto. Hindi ko naman sinabi, demonyo ng kamatayan na malakas. Dahil baka hysterical yung mama niya. Baka biglang babangon. Demonyo ka, patay ka. Mabuhay ka. Jesus! Dinampot ng komadrona, tinaas. Umiyak yung bata. Sabi ng komadrona, pwede ba ako magpabautismo? Sabi ng bilabid ko, bakit? Sis, patay na talaga yung anak mo kanina. Pero, nabuhay. Asawa siya ng pastor. Nagbautismo yung pastor niya in the name of Jesus Christ. Kasi, UPC pastor yon. Nagparibaptize siya sa nakita niyang himala. So, diyan mo makita, minamal, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yan ang dahilan tayo po ay nagsiselebrate ng mga church anniversaries in different stations and outreaches throughout the country and throughout the whole world.
Ang main church, 48 years na po tayo. 48 years na tayo po ay nagtatamasa ng mga himala, signs, wonders, and miracles. Yung faithfulness na malapi noon. Yung talagang mga promises niya nangyayari dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Yan ang dahilan pag tayo nag-church anniversary, buhay na buhay yung ating church anniversary. Dahil talagang totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran, buhay at makapangyarihan. Amen. Imagine mo naman na ang delikado mga lugar pinapasok natin. Kung hindi totoo ang Diyos natin, gagayahin natin yung ibang mga reliyon. Manalangin na lang tayo dito sa baba, Lord, yung mga taga-bundok, taga-Marag, Sinundungan, Sierra Madre, Lord, maawa ka sa kanila, bumaba na sila, surrender na sa gobyerno, para madali silang pangaralan, mahuli sana sila, Lord, para pagdating namin sa kulungan, nandoon na sila. No? Ganun sana ang prayer natin, pero hindi. Sabi ng Biblia, humayo kayo. Mapalad ang mga paa na umaakyat sa mga kabundukan na magdadala ng ebanghelyo ng kapayapaan. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Malapion, sa lugar na doon kayo dadalhin ko, ilalagay ninyo ang pangalan ko doon. Amen. No? Kung ang bansa lulusob sa ibang bansa, para mapatunayan na na-conquer mo na yung bansa, ilagay mo yung flag mo doon. Oh, nailagay na yung flag doon. Ibig sabihin, talo na yung kalaban. Ganon din ang Malapi noon. Ang gusto ng Malapi noon, ang pangalan niya, ang ilalagay doon. Amen. Pagdating natin sa Sinundungan, nilagay natin yung ating logo doon. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganon din sa Marag Valley. Ganon din sa mga liblib na lugar ng Sierra Madre. Dito sa Isabela, nagdeklara na ang gobernador ng Isabela, NPA free province. Kasama ang mga kasundalo at mga kapulisan. Samantalang, nung nakakonsentrate pa tayo doon sa Cagayan, nagmamakaawa yung mga matataas na opisyalis ng Fifth ID. Brad, dyan lang kayo nakakonsentrate sa Cagayan. Pansinin mo naman nyo yung Isabela. Ang daming NPA dito. Nung nakapokus tayo dito, nagdeklara na sila, wala ng NPA. Yung iba, nahuli. Nandoon, nag-Bible study tayo sa kulungan. Yung iba, nagbabutismo dito. Tuloy-tuloy na sila naglingkod. Yung iba, tumabo, bumalik sa Cagayan. Doon sila sa Bagao, part ng Santa Teresita, Santa Ana, yan, yung lugar na yan. Yung napunta ng Apayaw, sumuko na rin sa Marag Valley. Yung napunta ng Sinundungan, nung pinuntahan natin, nagsisuko na rin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung nagbanta sa akin na may panahon, yung si Danny na yan, may panahon sa amin. Nagkita kami sa Isabela Provincial Jail. Nag-aalay pa ng awit. Taga-UP. 5 sila, nahuli. Nandun, tumanggap na sa mahal ng Panginoon. So, may pruweba. Isaiah 54:17, walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa iyo. So, bakit tayo makatatakot? Amen? Sabi ng mga pastor, pag hindi sila magagalit sa atin, hindi sila maniniwala. Dahil hindi kikilos ang mahal na Panginoon sa kanila. O di ba? Sino yung mga naputa sa Jesus Crusade? Yung mga pastor na galit. Galit na galit. Kulto yan. Lahat pinagsasabi. Inanaginip sila. Sabi ng mga Pinoon, pag hindi ka magpabotismo sa Jesus Miracle Crusade, doon kita itatapon. Pagtingin niya, dagat-dagat ang apoy. Pagising, hinanap ang Jesus Miracle Crusade, nagpabotismo. Yung pastor doon sa Bukidnon,
Sabi niya, pareho-pareho lang. In Jesus' name lang bautismo. Pareho lang. Huwag na kayong dumalo. Nagplano talaga yung mga membro nila. Kasi pareho lang In Jesus' name din. Hanggang siniraan na. Si Bench Almeida, kulto yan. Na naginip ang wife niya, Sister Marilyn. Nag-rapture. Ang nakita niya na rapture, taga-Jesus Miracle Crusade. Silang lahat naiwan. Kininto niya sa husband niya. Sekreto, pumunta yung kanyang husband doon sa preacher ng Jesus Miracle Crusade sa Valencia. Nakipag-diskusyon. Nung nakumberte siya, nagpabotismo. Umuwi, basang-basa, madaling araw. Nakasalubong yung kanyang mga yung membro. Nakita siya, Pastor, bakit ka nabasa na wala namang ulan? Sabi niya, di talaga pwedeng itago. Nagparibaptize ako. So, bukas, dalo kayo lahat sa krusada, magparibaptize tayo lahat. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Sabi ni Mala Pastor, lahat ng mga hindi bautismado sa pangalan ni Jesus, nasa Biblia yan walang kapatawaran ng kasalanan. Amen. So, maraming itatapon sa dagat-dagatang apoy. Maraming itatapon sa dagat-dagatang apoy. Kasi pag walang kapatawaran ng kasalanan, paano ka makapasok sa langit? Di ba? Sa Acts chapter 2 verse 38, bago yan, yung sinabi ko kanina. Dito po sa Isaiah 54, talata po 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila nagagalaw laban sa iyo, sa kahatulan ay iyong hatulan. Ito ang mana ng malingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nila, wala naman daw nabasa sa Bible na binaril, na hindi natatablan ng bala. Wala pa namang baril noong unang panahon. Amen. O mga espada pa yun Yung tainga ng sundalo na huhuli, tamal na Panginoon, di ba? Tinaga yun ni, sino ba yung tumaga na apostoles? Pedro? Tinaga. Putol. Sabi ng Malapinoon, Pedro, ibalik mo yung espada mo. Ang nabubuhay sa espada, mamatay sa espada. Kinuha yung putol na tainga, binalik. Nabalik. Kung ang dala ni Pedro, Armalite ang gagamitin din niya. Espada pa kasi noon So, sabi ng Bible, sabi nila, parang na kayong masigit pa kay Kristo. Sinabi niya yan 14:12 ng Juan. He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do. Tagalog, ating pong basahin. Juan 14:12. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ibabalik na siya sa trono. Masigit pa ang kanyang gagawin sa mga naniniwala. Amen. So maraming mga iglesia ngayon, mayroon din silang anniversaries, mayroon din silang mga pangangaral, puro debate na lang. No? Debate. Wala. Debate or medical mission. Ibig sabihin, nagdadala sila ng klase-klaseng gamot, libre, pamigay. No? Gamot ng bulati, para mapurga yung bulati sa tiyan, gamot ng lagnat, ubo, sipon, libre gupit. Mga ganun yung mga mission nila. Kasi hindi nga siya na totoong iglesia. Ang totoong iglesia, ikaw ba'y may cancer, leukemia, mga karamdamang wala ng kagalingan, bulag, pipi, pilay, diba? Drug addict, may mabibigat na problema, gusto mo ng kaligtasan, kasiguruhan sa buhay na walang hanggan, Jesus Miracle Crusade. Amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So,
Huling talata, Roma 12, 6 hanggang 8. Having then gifts differing according to the grace that is given to us. Prophecy, gift of ministry, teaching, exhortation, no? He that giveth, he that ruleth, he that showeth mercy. Tagalog, basahin po natin. So, bawat mananampalataya ay mayroon pong gift from the Holy Spirit. Ating pong basahin. Sa Roma 12, talata po 6 hanggang 8. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahabag ay magsaya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? So, mayroon pong gift ng pagbibigay. Sila po yung pinagpala ng mahal na Panginoon. No? Kahit aabot ng libo-libo, milyon, hindi nagbabago yung kanilang pagtatapat. No? Bakit yung iba hindi ganoon? Dahil hindi sila mapagkatiwalaan. Pag mayroon ng pagpapalang malaki, mag-absent muna ako ngayon dahil hindi ko maibigay itong tithes ko. Di ba? Oh, busy ako sa trabaho, di mo na ako dadalo. Sabi ng beloved brother nung nagpatuto kanina, nakapokus siya sa trabaho, pati ang pagdalo, pati ang pagtatapat sa pagbibigay, hindi na niya naibigay. At hanggang nasanay na. Nung nakuryente siya minamahal, kahit hindi siya nagtatapat na, pati beloved wife niya, nakasigaw siya ng hallelujah, iningatan pa rin siya ng mahal na Panginoon. Sa lakas ng voltahe ng kuryente na pumasok sa kanyang katawan, kung hindi ako nagkamali, 10,000 volts. Tama ba? No? Tama ba yung 10,000 volts? Yung sa main church, 135. 135,000. Oh. Yung kuryente na yan na dumadaloy na nagbibigay ng ilaw, 220 volts. Pag mahipo mo yung live wire niyan, patay ka sa 220. Eh ano pa kaya yung 10,000 volts? Na pumasok sa kanyang katawan, sa hinawakan niyang bakal na nasabit doon sa primary wire sa poste ng Iselco, diretso sa kanyang katawan, pumutok yung kanyang paa. Ibig sabihin, dumaloy. Yung isang kasama niya, na yun yung taga-bigay ng bakal, na kurente sa baba, hanggang kamay lang kasi nabitawan na niya. Dito, bukol-bukol yung kamay niya, pero hindi pumasok sa katawan. Sa kanya, pumasok, pumutok yung paa niya. Parang nalitson yung kanyang paa. Sabi ng doktor, internal organs, masisira. Pero nung chinek up, walang nasirang internal organs. 4 days, 40,000 ang bayaran. Pagdating dito, sabi ko, pastingan mo lang ng 4 days yan. Absolute, walang tubig. Walang kain, walang tubig, araw gabi. Pagkatapos ng 4 days, natuyo lahat na sugat niya. Yan ang kapangyarihan ng mga Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, sa lahat ng mga baguhan, sa ating mga viewers, totoo ang salita ng Diyos. Nangyayari sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung gera ng Israel at Gaza, maraming nagko-comment, nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Bakit hindi tumutulong? Mga bata nadadamay.
Hindi naman naniniwala sila kay Kristo. Yung mga Hudyo, ganun din, hindi naniniwala. Sabi ng Malapinon, you shall die in your sins if you do not believe that I am He. Mangangamatay kayo sa inyong mga kasalanan. From matanda hanggang pinakabata, walang pinipili yan. Pag darating yung sumpa, pati mga hayop, patay. Pag hindi sila maniwala na si Kristo nga ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, na bumaba, nagatawang tao para iligtas ang buong mundo. Amen. Awitan po natin, mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Magpasalamat tayo. Bukas, bibisitahin natin ang Marag Valley. Halos magtatlong taon na hindi na natin napuntahan. Pandemic po, minimal yung pinakahuli na pumunta kami doon after ng bagyo. Nung nalaman ng mga tao doon na nandun tayo, nagbabaan galing sa bundok. Humingi tayo ng patawad dahil wala tayong dalang relief. Gabi na rin kami doon na pumunta. Na-disturbo yung tulog niya. Pero sabi nila, hindi namin kailangan ng relief. Ang kailangan namin, salita ng Diyos. Salita ng Diyos, minamahal. Dahil doon nagkaroon ng kapayapaan ang lugar nila nung pumunta at pumasok ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa lugar nila. Yung mga naglalaylo na mga komunista, na mga hardcore na mga NPA na bautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sumapala tayo, minamahal. Through the leading prayers of our beloved pastor. Naalaala ko yung sabi ng mala pastor, nung ako'y pinapauna sa kampo ng Abu Sayyaf, pinapauna niya ako papunta ng Sulu. Nagtanong sa akin, ilang days na yung fasting mo, Brother Dan? Beloved Brother Dan. Sabi ko, mahal na pastor, pang 7 araw ko pa ngayon. Ang mahal na pastor, magfo 40 days na siya. Longer fasting. Sabi niya, tama na yan, yung 7 days fasting mo. Ako na ang mag-aayuno para sa'yo. Mauna ka sa Sulo, maghanap ka ng Abu Sayyaf, i-negotiate mo ang pagpasok ko doon. Sumunod ako sa tinig ng propeta ng Diyos. Kampante ako dahil sabi niya, ako ang mananalangin para sa iyo. So hanggang ngayon, minamahal, iniisip ko pa rin, hindi lang yung pagpunta ko sa Sulo. Kahit saan ako pupunta, iniisip ko pa rin yung sinabi ng malapastor, ako ang mananalangin para sa iyo. So wala po tayong makukuhang tagumpay. Wala po tayong makukuhang mga himala, signs and wonders, kung walang nananalangin sa atin. Gustuhin ko mag 40 days din. Natatakot ako. Baka matulad ako ng ibang nag 40 days, pinantay na nila ang sarili nila sa mahal na pastor dahil nakapag 40 days din daw sila. Pero sayang lang din yung 40 days nila. Wala namang nangyayari. Nagka-pride lang. Hindi naman sila pumunta doon sa mga kampo ng NPA para mangaral ng Ebanghelyo. Yung haba ng kanilang ayuno, ang pumasok, pride. Pinagkukwento nila, naabot ko na rin ang naabot ng malapastor, nakapag 40 days na rin ako. Pero useless yon. Ang mahal na pastor, naglo-longer fasting siya. Hindi para sabihin na mahaba na yung naabot yung ayuno, kundi para magligtas ng kaluluwa. At sinasabi ng mahal na pastor, wala pa akong nagagawa. Nung ako'y inordain sa
Cagayan de Oro, sabi niya, hindi importante ang titulong ordained preacher. Ako, kahit tawagin lang ako Brother Wildy, basta langit. Kahit doon lang ako sa pintuan ng langit, sa loob ng langit, tagabukas lang ng pintuan, basta langit. Yan po ang mahal na pastor. Hindi natatakot, hindi kinatatakutan ang kamatayan. Ba't ka matakot mamatay? Kahit makaupo ka lang sa bahay, kahit nakaikot ang mga bodyguards, nandyan yung mga doktor, nandyan lahat, pagkain, pag panahon mo na, panahon mo na. Anong magagawa ng bodyguards? Anong magagawa ng doktor? Kung panahon mo na, kung panahon na natin, kung kukunin na tayo, walang magagawa. Walang magagawa ang pera. So habang buhay, patuloy po tayong nangangaral. Patuloy po tayong nag-iibanghelyo para ang mga taong gapos sa kapangyarihan ng kadiliman ay makalaghan at magbalik loob sa mahal na Panginoon. Itaas po ang ating kamay. Umawit po tayo sa ating Diyos na buhay, minamahal. Marami pa tayong hindi nagagawa na gustong ipagagawa ng mahal na Panginoon sa atin. Sumunod lang tayo sa mahal na Panginoon. Siya at siya lamang ang ating susundin. He's the author and the finisher of our faith. Awitan natin. Hallelujah. Sa bawat nagawa kong kasalanan, di nagsisisihan ko ito ng lubusan, upang di na muli pa balikan ang aking Amen. Praise the Lord. Hallelujah. buhay mo. Wala ito pag-asa pang magbago, ngunit ikaw ang nagbigay kabuluhan, pag-asa Hallelujah. kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, Praise the Lord, Lord Jesus. Hallelujah. sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko na umibig pa nang higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam ko iayo sa'yo. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa aking pagbabalik, alam ko bukas lagi ang iyong harap. Tulungan mo ako sa aking kahinaan, at lagi mo ako
Oh, salamat, Panginoon. Purihin ka sa iyong katapatan. Pangako mo ang iyong kapatawaran. Salamat po, Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Isipan ko ang iyong pagmamahal. Hindi sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko na umibig pa nang higit pa sa iyo. Ang binulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Praise the Lord. Hallelujah. Manatili na kaluhod, minamahal. Habang hinahawakan po niyo ang tinapay at saro, sabi po ng Biblia ng unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 26 hanggang 30, For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the blood of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep or died. Minamahal, ang banal na hapunan ay pag-alaala sa ating mahal na Panginoon. Kung paano tayo tinubos. Siya'y pinako sa cross, namatay, at sa ikatlong araw, nabuhay na mamuli. At siya'y umakyat sa langit, at siya'y nangako na siya'y babalik muli. So every time na tayo po ay Holy Supper, ito po yung ating paghahanda. Dahil sabi sa Biblia, hindi po tayo pwedeng kumain at uminom, kumain ng tinapay at uminom ng saro na hindi po tayo nagsisisi. So hindi po ito pwedeng ibigay sa bata dahil hindi pa sila nakakaunawa. Baka akala is not, magkasala pa sila. Ito po'y seryosong pag-alaala. Bago natin kainin ng tinapay at inumin ng saro, magsisi tayo. Mayroon pong mga panahon na hindi po natin na bantayan. Nagkakaroon po tayo ng unguarded moments na tayo nagkakasala, na hindi sinasadya. Sabi ng Bible, pag nagkapag-isip po tayong gumawa ng mabuti at hindi natin ginawa, nagkakasala tayo. Amen. So, lalo na kung talagang lumabag na tayo sa utos ng mahal na Panginoon. Pero ang mahal na Panginoon ay handang magpatawad. Ang gagawin lang po natin, taos-pusong pagsisisi. Bago natin kainin ng tinapay at inumin ang saro. Itaas po ating makamay, magsisi po tayong lahat, minamahal. Hallelujah. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangulat dalangin ng iyong propeta sa uling kapanahonan, aming kagalang-galang
at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, sampung ng panalangin ng kanyang buong pamilya. Malapit noon, humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga aming naisip, nagawa, nabanggit ng aming mga labi, sa makahinaan na pagbigyan na kami nagkasala sa iyo. Patawarin mo, mahal na Pinoon, ang iyong mga anak, O Diyos. Gawin mo kaming karapat dapat sa banal na hapunan ito. In Jesus' name, I pray. Amen. Hawakan po natin ng sarom ang tinapay minamahal. Sabi pa ng unang Korinto 11:23 hanggang 24, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang saro. Verse 25, after the same manner also he took the cup, when it's of saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Inumin po natin ang sarong. Hallelujah! Hallelujah! Ang katuwang pinayubay upang ikaw. Praise the Lord, hallelujah. Purihin po natin ating mahal na Panginoon, minamahal, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Ako ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Hallelujah! Ito ang aking patunay. Ako'y kasama iyang kabataan. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Glory to Jesus, hallelujah. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, Glory to Jesus. maging bahagi. Hallelujah. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, mag-iisa. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama Amen, hallelujah. yang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Praise the Lord, hallelujah. Na magbabalik si Jesus na buhay. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayo naramdamang sakit, itaas po yung mga kamay. Tayo po'y mag-isang manalangin sa ating mahal na Pinoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal ng Panginoon sa pamalabi ng bigyan po kami kapatawaran sa kami nagkulang, nagkakamali. Ano man minaisip na gawa na banggit yung mga labi, kami nagkasal sa iyo na siyang sanhi ng mga karamdaman, problema, kahirapan ng iyong anak, O Diyos. Hallelujah. Patawarin mo bawat isa sa pagdalangin ng mahal pastor, sa pagdalangin ng kami buong pamilya. Aking sinasaway, di mo niya karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, di mo sa pagkabal sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, poverty, cast out, in the name of Jesus. Sickness be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name.
Praise the Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Itaas po ang ating mga kamay, minamahal. Tayo po tumalo ng 3 beses. Sabay-sabay po tayong sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At ibigay ko po ang pagkataon sa ating pong beloved brother Edie Mamawang para po sa ating announcement at special offering.